Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Yan, Friday po ulit at alam ko po na tayo ay naka-ready. No? Every Friday ay nandun yung ating pananabik na tayo ay magkaroon ng sama-samang panalangin. No? Yung tinatawag nilang United Prayer. At ang bawat isa ay kailangan makibahagi sa ating pananalangin sa araw na ito. Amen po. Sige po, gusto ko lamang po na i-review, remind yung ating topic nung nakaraang linggo, tong 4 na araw na napakaganda po at isang reminder po sa bawat isa sa atin. At ito po yung 6 kind of people that God cannot save. Or ito yung mga uri ng tao na hindi kaya ng iligtas ng Diyos. Tunay nga po na may mga bagay na kahit gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas, pero hindi niya na magawa. Kasi ikaw mismo ay umaayaw. Pero may mga tao na mismo siya ay ayaw na rin ng kaligtasan. At isa po sa hindi mailigtas ng Diyos ay yung iba po dito ay isang pag-uugali. Amen po. Ang isa po dito yung self-righteous. Alam niyo po kung titignan natin sa dictionary ang meaning ng self-righteous, medyo masakit po pag binigkas. Pero kailangang malaman po ng bawat isa sa atin. Amen po. So, ang self-righteous, ito po yung sa tingin niya, lagi siyang tama. Amen po. Ang sabi po is, super superior ang pag-uugali. No, hindi niya pinaniniwalaan ng iba, tanging ang sarili lamang niya ang pinaniniwalaan. At sa tingin niya, siya ay laging tama. Which is, alam niyo po, hindi po yun ang tinuro ng Diyos sa atin. Amen po, may mga bagay na minsan nakikita ng iba, pero ang sarili niya, hindi niya makita. Kaya po, tinawag na self-righteous kasi siya lang yung feeling niya, tama siya. Amen po, pero alam niyo po, itong pag-uugaling ito ay hindi ibinigay ng Diyos sa atin. Nakafocus lang siya sa sarili niya. Amen po, so may mga verses po na binigay sa atin. Ito ay nasa Lucas chapter 18, verse 10 to 14. At ito po yung Pariseo, amen po, at ang isang maniningil ng buwis. So, hindi ko na po elaborate at ako, alam ko kung alam nyo na ito. So, isa pa po na uri o dahilan kung bakit hindi ka na masave ng Diyos ay yung tinatawag na unbelievers. No, yung unbelievers po ay dalawa po ang ibig sabihin. Unbelievers na wala ka ng pinaniniwalaan, even ang Diyos ay hindi mo pinaniniwalaan. At yung pangalawa, yung unbelievers na ayaw maligtas. Kaya nga unbelievers kasi hindi pa niya nakita o hindi pa niya nalaman ang kaligtasan. Amen po. So sabi niya, yung unbelievers, wala kang tiwala sa Diyos. At nakakatakot po yun na ikaw ay hindi naniniwala saan? Sa mga salita ng Diyos, sa mga miracles ng Diyos, sa mga ginagawa ng Diyos. Amen po. So example po yung mga ginagawa ng mga pagano. Amen po, walang pananampalataya. Kaya hindi sila tiwala o sa mga pangako ng Diyos. Makakikilos lamang ang Diyos ng buo kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Ulitin ko po, makakakilos lamang ang Diyos sa iyo, sa atin, kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Amen po, magtiwala ka sa Diyos sapagkat totoo ang Diyos. Amen po. So number 3, ito po yun, hypocrites. No? Ito po yung mga tao o mga medyo maano po yung salita, pero ito po yung mapagkunwari. Pasensya na po. Sabi niya po, di ba po, yung hypocrites yung hindi totoo. Ang gusto ng Diyos ay totoo. Amen po, yung hindi naniniwala or yung mga salita niya ay hindi naaayon o angkop sa salita ng Diyos. Walang katotohanan, amen po, yung mga sinasabi o yung kinikilos. Amen po, basahin po natin sa Matthew 23, verse 13. Nagpapanggap. Amen po, ito po yung mga hypocrites
hypocrites po, ito po yung resulta ng walang kababaan ng puso o yung tinatawag na resulta ng sobrang pride. Amen po. So nagkakataon na kung ano yung sinasabi at ginagawa mo, lahat ay dapat ay makatotohanan. Wala pong kunwa-kunwari. Amen po. Wala po yung nakangiti ka sa harap at sa likod. Amen. Hindi na nakangiti. Amen po. Magsalita ka ng ayon doon sa sinasabi ng Diyos. Sabihin mo ayon sa puso mo. Amen po. Wala pong mapagkunwari. Amen po. Yan po ay hindi nakikita minsan ng tao. Pero yan po ay nakikita at nakarecord sa Panginoon. Amen po. Huwag po tayong maging totoo po tayo sa lahat ng ginagawa natin. At yung number 4 po ay blasphemous po, no? Ito po ay pagpapakita ng walang galang sa Diyos, sa sagradong Diyos. Amen po. Ito po yung mga tao na may kasapang panunumpa. Amen po, na ginagamit ng Diyos sa hindi kalugod-lugod na gawain at salita. Amen, kalapastanganan sa banal na espiritu ang siyang nandun po. Amen po, yung kalapastanganan sa Diyos, disrespect sa Diyos, at ginagamit ang Diyos sa hindi pamamaraan o salita ng Diyos. Sa Exodus chapter 20 verse 7, ito po ang sabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, sapagkat hindi pagpawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhang bagay o salita. Amen po. So, kailangan po ay maging mapagbantay ka sa sinasabi mo. Huwag natin gamitin ang Diyos, amen po, sa iyong pananalita o sa panunumpa po natin. Amen po. So, number 5 po, the death. Ito po the death, ito po yung nakakaawa nga po kasi may mga tao na namatay na hindi man lang nakarinig ng salita ng Diyos, na hindi man lang naligtas. Yung mga bagay na yun po ay wala na pong magagawa ang Diyos. Amen po. So sabi niya, yung mga tao na hindi nailigtas, hindi nakarinig o hindi tumanggap at sila'y kinuha na, namatay na. Amen po. So sabi niya, ito ay ang Kristo na buhay at mapalad ikaw ay mapalad dahil ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos bago siya dumating. Amen po. So tayo po ay mapalad kasi nandoon yung ating pagkalinga at pagtanggap sa salita ng Diyos at ang ating kaligtasan. At yung huli po, yung apostatis o apostatis. Amen po, sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Ito po ay act of refusing to continue to follow or obey or recognize a religious faith. Hindi mo kayang sundin ang Diyos. Amen po, mga taong tumalikod sa Diyos. Amen, huwag mong talikuran ang ating pananampalataya po natin sa Diyos na wala na ang faith. Amen po, tanging pagpapatuloy lamang at sumunod tayo sa Diyos. Stay faithfully. No turning back. Tuloy-tuloy lamang po tayo. At alam niyo po, itong 6 na to ay kaya, amen po, na ngayon pa lang na nandito tayo sa ating paglilingkod, nandito pa tayo sa lupa, pwede na ito ay maayos pa ng Diyos kung magpapaayos ka. Amen po. Kung sa tingin natin, amen po, itong mga bagay na to ay isang uri ng pag-uugali, amen po, pwede pa po natin ito idulog sa Panginoon. Hindi po tayo magtatagumpay, amen po, ang lahat ng ito kung walang maayos na relasyon. Kailangan po natin maayos ang relasyon po natin. At ito po ay, ang tamang relasyon po ay yung pakikipag-usap natin sa Diyos. In a way of what po? Since nandito po tayo, prayer. Ito, prayer na mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. Hindi po natin kaya. Hindi po natin alam ang ating gagawin kung wala ang banal na Espiritu.
Makipag-usap po tayo sa Diyos sa araw-araw. Manalangin at magsumamo sa Kanya. Sabi niya po sa Ephesians chapter 6 verse 18, alam kong alam niyo na po, pero uulitin ko po. Ang sabi niya po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo at magsumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy ipanalangin ang lahat ng hinirang. Itong manalangin sa lahat ng pagkakataon. Prayer po ang magbabantay sa atin. Ang lahat ng Espiritu, ang banal ng Espiritu, ang magtuturo sa atin ng mga bagay, sitwasyon, mga ugali, para masunod ang perpektong kalooban ng Diyos. Bantayan po natin ang ating sarili. Tayo po ay magbantay sa ating sarili. Amen po. Kasi mas makakalugod sa Diyos kung gagawin natin ang tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po. So sana po ay may natutunan tayo. Maganda po yung topic na yun. Nakaka-remind, nakaka-alert po. Amen. So yan lamang po at dito po si Pastora Ellie. Amen. Praise God. Salamat Pastora Lea. Maraming salamat po at ang Panginoon Diyos ay patuloy po tayong sinasamahan dito po sa sama-sama natin muli na panalangin every Friday. At napakaganda po ng patuloy na revelation ni Lord, mensahe ng Panginoon sa atin. Ano po sa buong linggo na nabanggit nga ni Pastora Lea, no, yung 6 na uri ng tao, no, na hindi kayang mailigtas ng Panginoon. No? So, nabanggit po kanina, ano po, napakabuti ng Diyos dahil pinapaalalahanan tayo na ako ba o ang bawat isa o ang mga nakakausap natin ay anong uri ng klase ng tao upang hindi mailigtas ng Panginoon. Meron palang tao na hindi kayang iligtas ng Panginoon. Ano po? Kahit sinabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Maaring ang mga tao na hindi kayang iligtas ng Diyos ay walang pananalig, ano po, at nananahan sa sarili nilang kaalaman, katalinuhan at kalakasan. Ano po? So, ang sabi niya rito, dahil sa kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay naligtas sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Pero, meron pong inuutos sa atin ng Panginoon. Ito ay yung pananampalataya natin sa Kanya. Bagamat may mga klase ng tao na hindi na kayang abutin para iligtas ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, ang panalangin pa rin po ng Panginoong Jesus noong po siya ay nasa krus ng Kalbaryo at last word niya po ito, ano po, kasama po sa 7 last word ng Panginoon doon po sa Lucas chapter 23 verse 34. Ang sabi niya, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, sa kabila po ng hindi na maabot ng Panginoon ang mga uri ng tao, ano po, na hindi kayang maligtas ng Panginoong Diyos. Pero napakabuti ng Panginoong Jesucristo dahil inaabot pa rin niya at idinalangin pa rin niya, ano po, sa ating Panginoon. Sa kabila ng kanilang mga ginawa, ang sabi niya, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. At check po natin ang bawat isa o ang mga pwede nating mabahaginan ng mga salita ng Panginoon. Ano po, na ando dun pa rin ang pag-abot ng Panginoong Diyos. At meron pa siyang isang sigaw, ano po, na last final prayer ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa Lucas chapter 23 verse 46. Ito po yung huling panalangin ni Jesus sa krus. Ano po? At ang sinasabi niya po dito sa huling panalangin niya ay yung praising God. Ano po, sigaw ng huling panalangin ni Jesus
ay patungkol po sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Natulad din ng panalangin ni Mary, nung binisita niya si Elizabeth, katulad din ng sigaw ng Panginoong Jesus nang ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay pinalabas niya doon mula doon sa patay na, amen po, doon sa mismong libingan, ay sinigaw niya ang panalangin na ito. At tulad nga ng papuri niya sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sigaw po na binibigay po ng ating Panginoong Jesucristo sa pagpapahayag niya sa kanyang final prayer para sa atin at sa kahit anong uri ka mang klase ng tao, amen po, may panalangin pa rin siya sa atin. Amen, na nasabi niya rin, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang panalangin niya sa last word niya ay yung sigaw ng pagpupuri. Ang sigaw na ito ay nagbibigay ng kumpiyansa, ng assurance at pagtitiwala na dapat tayo lamang sa Diyos, amin po, magtiwala. At siya po ay kinuha niya tayo mula sa kamatayan. Siya na ang tumubos sa atin. Amen po. Ang panalangin ni Jesus ay nagbibigay ng inspirasyon na ipagkatiwala po natin ang lahat sa ating buhay. Amen po, sa ating Panginoong Diyos. Kahit na anong uri tayong tao, mayroong pong pagpapatawad ang Panginoon. Kaya may chance po tayong lumapit, amen po, sa ating Panginoon sa gitna po ng pagsubok, mga alalahanin, takot at ang kawalan ng katiyakan sa buhay na ito. Matuto tayong manalangin, amen po, sa tulong po ng ating Panginoon. Ang final prayer ni Jesus sa krus ay tinagurian o tinuring ng Panginoon, amen po, mula sa kanyang kamatayan, na isa tayo ay mayroong isang muog o depensa, amen po. At tayo po ay mananahan, huwag pong manahan sa sarili nating kalakasan, katalinuhan, amen po, at hindi natin kayang isolve ang anumang klase ng problema nang wala ang Panginoon, amen po. Kaya nga po yung pinag-uusapan po, yung uri po ng klase ng tao na hindi kayang iligtas ng Panginoon ay yung kanyang sarili lamang ang kanyang pinaniniwalaan. Isa po ito. Pero ang sabi ng Panginoon, amen po, apart from you, you can do nothing. Wala po tayong magagawa, sabi niya sa John, kung malayo kayo sa akin, kung wala kayo sa akin. Kaya manalangin po tayo sa Panginoon at patuloy na sa Kanya lamang humingi ng tulong. Amen po, patungkol po sa kahirapan na ating mga nararanasan, kaguluhan na ating nararanasan, dahil ang Panginoong Diyos lang po ang may kontrol sa ating buhay. Tulad po ng huling sigaw ni Jesus sa kanyang panalangin, sinurrender niya ang lahat sa ating Panginoon. Amen po. Ibinigay niya lahat sa ating Panginoon. Natulad nga na sabi niya, amen po, basahin ko po muli sa inyo, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ang mga kamay mo'y ipagtatagubilin ko sa mga kamay mo'y ipagtatagubilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito'y nalabutan ang kanyang hininga. Amen po. Ito po ay nung sumigaw siya ay papuri sa ating Panginoon, at binigyan niya ng pagkakataon, amen po, na binigyan niya ng pagkakataon sa Lucas 23:34 pa, na patawarin sila sapagkat hindi nila nag-alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, kung malayo po tayo sa Panginoon, kung wala po tayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya kailangan po ang paglapit natin sa Diyos sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. At para po ma-correct tayo, amen po, na walang dapat, amen po, na ipagmalaki ang bawat isa sa atin. Amen po. Kaya yan lamang po ma-share ko. Tayo po ay patuloy na dumulog, amen po, at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw po ang aming ilakas sa Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin. Yes, O God.
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga na Ikaw ang aming kasiyahan, kagalakan, Panginoon. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, Panginoon. Nais kong marating ng bawat isa sa amin. Kaya patuloy po kami, Panginoon, na tutulog sa iyo, O Diyos, sasamba at patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. At sama-sama po kami ngayon dito sa Rema Evangelistic Church International na tinataas po ang aming gobyerno, Panginoon. Yes, Ang Lord. bansang Pilipinas, O Diyos. Panginoon, ang aming Presidente Marcos hanggang sa pinakamababang posisyon, O Diyos. Sa mga iba't ibang departamento, Panginoon, ng aming gobyerno. Patuloy po kayo magdala ng mga manggagawa na siyang magtuturo sa kanila, na siyang magpapalinaw, Panginoon, O God, na ayon sa iyong mga salita. Yes, Lord. At Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na bigyan niyo sila ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa bawat desisyon na gagawin nila, sa bawat mga plano na gagawin po nila, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Pinawasak namin ang korupsyon sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Ang espiritu ng hindi pagkakaisa sa pangalan ni Jesus ay pinawasak namin. Ang lahat ng paggugulo na sa pangalan ni Jesus sa gobyerno namin, sa pangalan ni Jesus. Ang pandaraya sa pangalan ni Jesus ay pinawasak namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, ang kaayusan, ang pag-ibig, ang pagkakaisa, Panginoon, ang katapatan sa paglilingkod, Panginoon, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Tinataas din po namin ang lahat ng pangangailangan ng Pilipino, Panginoon. Pinawasak namin sa pangalan ni Jesus ang kawalan, kasalatan, kahirapan, kagipitan sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, ang kaginhawaan, kaluwagan, prosperity, O Lord God. Hallelujah. Panginoon, ang mga bilihin, ang mga pangangailangan, Panginoon, ng mga mamayang Pilipino, Panginoon, Lord, you will provide, O God. At Panginoon, patuloy niyo pong ipagkaloob ito sa bawat isa, Panginoon, Ama, sa lahat ng pangangailangan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At winawasak din namin ang false religion, false doctrine, kawalan ng pananampalataya, katigasan ng puso sa pangalan ni Jesus. At patuloy po kami nagpapakawala ng kaligtasan, shame and repentance, O God, pagpapakumbaba, Panginoon, at hanapin ang iyong mukha, magkaroon ng mas malalim na personal, Panginoon, na relasyon sa iyo, Panginoon. Abutin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa bawat kaligtasan ng pangangailangan ng Panginoon, ng bawat isa, O Diyos. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, pinawasak namin ang mga bisyo sa pangalan ni Jesus, Sa pangalan illegal gambling, sa pangsugal, droga, sa pangalan ni Jesus, pinawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, ng kapayapaan, O Diyos, hallelujah, Panginoon, at patuloy niyo po, Father God, dalhin pakababaang loob, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, makita, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, ng iyong salita, at siyang magpapalaya sa bawat isa. At patuloy din namin binawasak anumang trahedyang binabalak Sa mo pangalan na ni nasa Jesus. bansang Pilipinas, lindol, sa pangalan ni Jesus, bagyo, trahedya, o anumang mga klaseng paninira sa bansang Pilipinas ay binawasak namin. At nagpapakawala kami ng proteksyon niyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, and covering by the precious blood of your Son Jesus Christ ang bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa pagmamahal at pagkakaisa, Panginoon. Binawasak na yung rulers of darkness, principalities, wickedness, and high places, powers, authorities, strongholds, strongmen, in Jesus' name. At patuloy po kami nagpapakawala, Panginoon, ng pag-iingat niyo, God, sa pangalan ni Jesus, sa pagkakatiwala namin sa iyo, bansang Pilipinas. Ganun din po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang aming everyday Bible study sa Rema Fields, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe mo na binibigay sa bawat isa, O God, sa revelation mo, Panginoon. Dalangin ko ang mga nagbibigay ng mensahe, O God, O Lord, ay pagpalain mo at ingatan at patuloy na ibigay pa sa kanila, Panginoon, yung revelation na nanggagaling sa iyo upang maging encouragement sa bawat isa sa amin, upang maging, Panginoon, kalakas, mag-equip kami, Panginoon, spiritually, O Lord God, and bless
Bless them also, Father God, sa kanilang mga ministeryo at sa kanilang buhay, Panginoon, at pamilya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, kayo din po, Panginoon, tinataas ko rin po, Panginoon, under construction ng mga simbahan po namin. Lord, kung saan po kami aabutin ng aming mga pangyapak, O God. Lord, dalhin niyo po kami, Panginoon, sa mga perpektong kalooban mo na tinalaga mo, Panginoon, para sa mga simbahan na ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din mga kapatiran namin sa abroad, Panginoon, na tunay nga they are ambassador mo, Panginoon, of Jesus Christ, O Lord, at dalangin kong ingatan mo sila, pagpalain, at may share pa, may spread pang iyong word, O God, sa kamagitan nila, Panginoon. Lord, sinabi mo, pagpapalain mo yung mga anak sa loob at sa labas ng bansa, Father God. Kaya maraming salamat po, Amat, sa mga iniwanan nilang mga kanilang pamilya. Ingatan niyo rin po, Father God, sa pangalan ni Jesus. At Lord, tinataas din po namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos, hallelujah, ang mga prayer request ng bawat isa, O Lord God, ng mga kapatiran namin na nakasulat, Panginoon, sa kanilang mga papel, anumang prayer request ito, O Diyos, at kasambitin ng kanilang mga bibig, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ngayon pa lang, O God, sinabi mo'y manalig kami sa aming mga panalangin na ito, Panginoon, matatanggap po namin ang mga prayer request na ito ng kasagutan, Panginoon. Kaya kami nananalig ngayon pa lang, pinangkin na namin, O Diyos, at pinoses na namin ang mga kasagutan, Panginoon, ng mga prayer request na yan sa pangalan ni Jesus. At gayon din po sa kabuuan ng Rema na patuloy naming dinadalangin sa iyo at prayer request ito, Panginoon, ang aming Senior Pastor Boy, salamat sa patuloy na kalakasan, salamat sa patuloy, Panginoon, ng kagalingan, kumpletong kagalingan na ibinigay mo na sa kanyang physical na katawan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, ito pong aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, O God, na sinamahan mo kami, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, ang aming Senior Pastor, O God. Patuloy mo siyang ingatan, O God, saan man siya magpunta, O Lord. Nakikita mo yung mga personal niyang pangangailangan. At ikaw ang siya magpo-provide nito, Panginoon. Lord, salamat sa good health niya everyday, Panginoon. Ganito po, O God, ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy mo na ingatan sila, O God, sa mga nasa ibang bansa, Panginoon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Ganito po, tinataas namin ang aming leadership, Panginoon. Ang aming mga leader, Panginoon. Patuloy mo, O God, na ibigay sa mga puso ng bawat isa, Panginoon, sa aming mga leaders. Ang puso mapagmahal, Panginoon. Lord, yung concern, Panginoon, sa ministeryong pinagkatiwala mo, Panginoon. Ibigay mo, O God, yung pagkakaisa, unawaan, Panginoon, O God. At Lord, salamat sa mga mapagpakumbabang puso ng bawat leader namin. Lord, nakikita mo ang pangangailangan, Panginoon, O God, ng bawat leaders. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang siyang nagtalaga, Panginoon, sa mga leaders na yan. At patuloy mo na ibigay ang katalinuhan, O God, na nagkagaling lamang sa iyo. Upang, Lord, ang iyong mga panukala na ibinigay, Panginoon, dito sa amin sa Rema, O God, ay mangyari at maganap ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat, ingatan mo ang bawat isa sa aming mga leaders, ang patnubay ng iyong banal na Espiritu, ang siyang panguna, O God, sa araw-araw, O God. Salamat sa malalakas na pangangatawan, Panginoon, ng aming mga leaders, O God. Ganito po, Lord, tinataas namin ang aming mga pastors, O God, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat miyembro, Panginoon, O God, ng Rema Evangelistic Church, Lord. Nakikita mo yung daing ng kanilang mga puso. Nakikita mo, Panginoon, yung mga needs, Lord. Spiritually, Panginoon. Lord, financially, O God, mga sitwasyon, Panginoon, na sometimes, Lord, hindi maintindihan, Lord, pero ikaw yung Diyos na nagbibigay ng pangunawa, O God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, O God, ng light, Lord, sa mga magulong sitwasyon, O God. Patuloy mong ingatan ang mga workers namin, ang mga pastors namin, Panginoon, ang bawat miyembro ng mga simbahang ito, O God. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, yung lalo pang burden sa mga kaluluwa, O God. Lord, yung puso mo pagmahal sa mga kaluluwa, Lord, ay pinakakawalan namin sa oras na to. Panginoon, ingatan mo ang mga pastors namin, Lord, ang mga workers namin na patuloy na naglilingkod sa iyo. Lord, nakikita mo yung puso nila. Lord, in times, Lord, na marami silang tanong, Panginoon. Lord, ikaw yung Diyos na sasagot, O God. Hindi man, Lord, masagot ng
iniwan. Pero ikaw ang Diyos na sasagot sa mga katanungan niya, O God. Ikaw ang mag-comfort sa mga workers, sa mga pastors, O God, sa mga miyembro, Panginoon, ng simbahang ito. At naniniwala kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang bawat panguna, sa bawat desisyon, Panginoon, sa sagot na yan ang ibibigay mo sa bawat isa. Lord, ingatan mo, Panginoon, ang mga workers, ang mga pastor, Panginoon, saan man sila nagpupunta, O God, ang iyong patnubay, Panginoon, ang laging kasama nila ay ikaw, O God. Lord, ganun din po mga mahal nila sa buhay. Ikaw ang siyang magbigay, Panginoon. Ipaalala mo, Panginoon, O God, na ang paglilingkod ay hindi kawalan, kundi kapakinabangan, Panginoon. Lord, provide mo mga pangangailangan ng mga mahal nila sa buhay na iniwan nila, O God. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang iyong ibigay, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang mga miyembro namin, ang bawat isa. Lord, nakikita mo yung mga daing, yung mga sitwasyon nila. Ikaw yung Diyos na aayos. Ikaw ang Diyos na co-comfort. Ikaw ang Diyos na nangako sa amin na kahit kailan hindi mo kami iniwan, ni panyabayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pangako yan at kakapit kami, Panginoon, sa mula sa maliit na pangako mo hanggang sa pinakamalaking pangako mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming churches, O God. Ang aming, Lord, patuloy na idako mo, Panginoon, ang aming mga pangyapak sa mga bubuksan na simbahan, Panginoon. Lord, nakikita mo kung saan lugar, Lord, na kailangan na, O God, ng salvation, O God, upang ibahagi ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa lugar na yan. Salamat, Lord, dahil patuloy mo na ikaw ang nagbibigay, Panginoon, O God, ng mga pangangailangan, O God. Lord, dahil ikaw yung Jehovah Jireh, Lord, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat, O Lord. At ganun din po, Lord, tinataas namin, Panginoon, ang nalalapit namin na camping, Panginoon, ngayong March. Lord, ang kalooban mo ang siyang maganap kung saan ang lugar na patuloy mo, Panginoon, O God, na doon kami magpupuri sa iyo. Ngayon pa lang, Panginoon, O God, alam namin may lugar na kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, O God, na inalagaan at binigay mo na sa amin ang lugar na yan, O God. Naniniwala kami, Panginoon, O God, sa pabor na binigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ingatan mo ang lugar na yan. Winawasak namin sa tanas ang lahat ng gagawin mo sa paghahadlang sa lugar na yan sa pangalan ni Jesus. We rebuke you in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa pangalan ni Jesus na pakialaman ang lugar na yan. Ngayon pa lang, winawasak ka namin lahat ng iyong gawain sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, nagpapakawala kami, Panginoon. Ngayon pa lang, O God, pinoposes na namin ang lugar na yan, Panginoon. Inaangkin na namin ang lugar, Panginoon, kung saan kami magsa-summer camp, O God. Lord, salamat sa lugar na yan. Salamat sa gagamitin mo, Panginoon, O Lord, financially, Lord, that ikaw ang magpo-provide dito, O God. Lord, salamat sa mga sasama. Salamat, Lord, sa mga sasakyan, sa mga registration, Panginoon, na ipoprovide mo sa bawat simbahan, O God. Lord, salamat sa maraming mga kaluluwa na ililigtas mo, Panginoon, sa lugar na yan, O God. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang maiakay, Lord, ang mga tao, Lord, na kailangan ng kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat, O God, at alam namin, Panginoon, may gagawin ka, Panginoon, sa araw ng camping, Panginoon. Lord, nag-expect kami ng iyong salita. Nag-expect kami ng miracle, Panginoon, sa araw ng camping, O God. Lord, salamat, Panginoon, at lahat ng ito, O God, ay binibigay namin sa iyo, O God. At Lord, alam namin na ito ay sinagot mo na at inaangkin namin ang lahat ng kasagutan ng aming mga panalangin, Lord. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Tayo po'y muling magpuri sa Panginoon. Praise you, Jesus. Aming kalakasan, Panginoon. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangan.
Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay nananahan lamang sa iyo, O Diyos. Ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, ay patuloy lamang, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Yes, oh God. And apart from you, Lord, we can do nothing, O Amen. God. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama po ninyo sa amin. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Hallelujah, na patuloy niyo po kaming tinuturuan, ginagabayan, O Diyos. At ngayon pa lang, ang kinapo namin, lahat ng aming napanalangin, Yes, oh God. ay tunay nga na nasagot na po ninyo at inaangkin po namin ito ang Yes. kasagutan. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.